Valentine's Day? Ano hindi ko alam. Tanong natin siya. Okay. Abang-abang na. Ikaw ba you love surprises or parang pinaplano gusto mong gano'n? Gusto ko surprise. Gusto ko, mas gusto ko ng surprise na nakakilig. Cute yung mga surprise na talagang pinag-isipan. So far, may mga surprises na ba si Rayber sa'yo before? Or ano yung memorable? Kung meron Well, last Christmas, nasa Hong Kong ako kasama yung family ko. Tapos bigla siyang dumating. Sumunod siya sa Hong Kong na surprise na kasi walang nakakaalam pati yung family ko. So pagbukas ng sister ko nung door sa hotel, sobrang magbilaukan siya dahil biglang nandun si Rayber and yung boyfriend ng sister ko. So, anong feeling mo that time na yun, yung may mga ganong surprises? Ganun pala pag talagang wala kang hula. Parang matagal siya mag-sink in. Parang mga 5 minutes, tinitignan ko siya, dito ka ba talaga? Parang hindi ka makapaniwala. And then after, masaya na. What you like most kay Rayber being a boyfriend? Ano yung gusto mo sa kanya na-discover mo pa? Parang ganyan. I guess magkasundo lang talaga kami, and even before I liked him, sobrang gusto siya ng mommy ko. So, parang naiinis pa ako, bakit gusto ni mama to? Parang, kasi super gusto talaga siya ng mommy ko. Parang close na sila even before kami nagkakilala. And then, I guess parang yun pala yung basehan kung gusto talaga siya ng parents mo or ng family mo. Malaking bagay talaga yun kasi alam ko na they want the best for me. So, super effort siya sa parents ko at sa mga kapatid ko and sobrang na-appreciate ko. So, naniniwala ka na parang kung gusto mo kong ligawan, mas una mong ligawan yung parents ko. Kasi pagka nagustuhan ka ng parents ko, magugustuhan na kita. May ganun. I guess totoo pala yun. Dati kasi hindi ako naniniwala sa ganun eh. Na kahit medyo sinusaway na ako ng mommy ko na parang di okay yan. Parang keps lang ako. Pero now, I realize na usually tama pala talaga si mama. So malaking factor na kaya mo sinagot si Rayber because your mom likes him. May ganun ba? Well, di pa naman kami official. Pero I guess we've been going out for this long na kasi nga he really gets along with my family. Sobrang close kasi ako sa mama at papa ko, sa mga kapatid ko. Ako kasi yung ate, ako yung panganay. So, importante na masaya din yung mga kapatid ko na kasama siya, inaalagaan yung mga kapatid ko. Nabanggit mo kanina yung Dragon Lady, di ba? So, please tell us something about yung magiging role mo doon. Dragon Lady, sobrang interesting din ang kwento na yun. Actually, nung narinig ko pa lang yung title, sabi ko, Dragon Lady? Medyo kinabahan ako. Ang kwento niya ay merong isang babae na merong dragon-like features na merong kakaibang swerte. Yun nga lang, may kasamang sumpa dahil gano'n ang itsura niya. Tapos, meron ding sekreto tungkol sa pamilya nila. Kasi based siya sa Chinese-Filipino culture, yung paniniwala nila na swerte ang dragon, sa mga tradisyon nila, doon umiikot yung kwento. So, it's a fantasy, action? Fantasy drama. Fantasy drama. Okay. So, sa umpisa, meron siyang dragon-like features hanggang sa magiging isa siyang lady boss naman. Yung ganong klaseng dragon lady. Sino makakasama mo rin? Tom Rodriguez, si EA, at si Joyce Chi. How excited you are na sa ganitong klaseng genre ng teleserye? Oh my gosh. Actually, tinatanong ako dati palagi. Ang dream role ko talaga si Khaleesi sa Game of Thrones. Hindi ko naman inakala na ang mapupunta sa akin, ako mismo yung mukhang dragon. So, I guess ito na yun kasi it's fantasy pero revolving around the story talaga siya. Maganda talaga yung kwento and bigatin yung cast kasi merong Diana Zubiri, James Blanco, Odette Can, Dex Victoria, Maricor de Mesa. So, tungkol siya sa pamilya, sa swerte, sa sumpa, sa sekreto. So, merong mga make-up effects dito? Yes, super. May mga ano na ba kayo? Screen test na kayo? Make-upan ka? How is it? Di ba Makati? Di ba? Ano was the experience? Nakadalawang screen test na lang kami. Dalawang look test. Pero yung application ng buong
itsura, 3 oras ginagawa. Oh my God. So, medyo matrabaho talaga siya. And yun din yung fear ko nung unang sinabi sa akin na kinakailangan mag-prosthetics. Yun na nga, medyo matagal, pero yung end result talagang maganda. So, may special trainings ka bang ginawa dito? Or parang workshop na kailangan para gampanan mo yung being a dragon lady? Parang ganyan. Nag-workshop lang po kami as a cast kasi first time po namin halos magkakatrabaho. Si Tom nakasama ko na dati sa Magpakailanman pero maiksi lang yun, 2 days lang yun. So ngayon yung talagang isang teleserye. Yung director namin nagpapadala po ng mga video, kung ano yung gusto niyang maging acting, maging itsura. Ganun pa lang. Pero hindi pa ako nag-taping eh. So hindi ko pa alam kung gano'n talaga kahirap na may naka-plaster sa mukha mo. Oo. Tapos pag mailit na, pag madami ng ilaw, yun medyo kinakabahan talaga ako. So far, ito yung one of your challenging role na gagawin sa teleserye. Mukhang ito na nga. Oo. Sabi mo, ready to be ugly, ready to be... Hindi talaga makikilala. Going back to... Kinakabahan talaga. Going back to Elise, kumbaga, sabi mo parang nung time na may kissing scene kayo ni Enchong, parang ayaw manood ni Raver. Bakit may gano'n na situation? Ayaw niyong makita? I think, joke lang niya ako, pero parang half joke lang, half seryoso. Half seryoso. Eh kasi best friend sila eh. So I guess parang hindi ko talaga gusto na makita yung best friend mo na Oo, na kahit parang, pelikula lang yun. Actually, nung una pa lang na sinabi ko na may movie kami ni Enchong, para isa yun sa mga sinabi niya, may kissing scene yan, no? In a way, parang may jealous factor si Raver kay dahil dun sa kissing scene na gano'n. I don't think it's selos. Parang parang ganun lang. Hindi ko may paliwanag eh. Pero naiintindihan ko na parang kung yung best friend ko din may ganung moment with Raver, parang shocks, oh my God. Parang hindi ko kaya. Awkward. Will you allow? Oh, yun. I guess awkward lang. Kung may choice ka, gusto mong manood si Raver, mapanood, at katabi mo si Raver. Sa gitna namin siya ni Encho. Holding hands kaming tatlo. Sana makapanood. May times ba na bumisita si Raver sa shooting niya ni Dito wala. Sa siya nakabisita? Sa Victor Magtanggol. Pero itong Elise. Tapos nasabi mo dyan kanina, if you don't mind, parang officially, hindi pa kayo ni pero may times ba na will you consider him? Dahil sa nakikita niyang surprises sa'yo, na yung mga traits that you like sa isang tao, may ganyan ba? Pero in time, may mga ganun. Relax lang. Last na lang, ano yung gusto mo, ano yung nagugustuhan mo sa kanya na will you consider him as a boyfriend? Sa kanya ko kasi na-experience na madali lang lahat. Yung parang naririnig ko kasi dati sa mga mas matanda sa akin na malalaman mo daw kung okay talaga yung tao para sa'yo. Kung madali lang. Yung walang complications, hindi pilit, hindi masakit, hindi mahirap. Yun. And akala ko dati parang imposible yun, pero parang now medyo naiintindihan ko siya. Pero matagal-tagal na rin, di ba, na nanliligaw sa sayo forever? Medyo. Hindi ka ba natatakot na parang na baka mawala bigla kasi parang ang tagal? Oh my gosh. Yun lang. Yun lang. Pero kilala mo naman si Raver na kilala mo naman si Raver na mag-aantay siya. Naku, patay. Baka hindi tayo sure. Na natin. Tanong niyo ulit ako next. Sa susunod na Okay. Sige. Last na lang. Bakit kailangan panoorin tong Elise? Kailangan niyo panoorin tong Elise dahil napakaganda ng kwento. At lahat tayo nakaka-relate dun sa konsepto ng first love. Yung iba, hanggang ngayon sila pa rin ng first love nila. Yung iba, hanggang ngayon, nasasaktan pa rin pag naalala ang first love nila. So dito natin malalaman kung ano ba talaga yung ending ng isang kwento ng first love. Elise po, Feb 6 na. Thank you. Thank you so much.